Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Pagbabago at muna sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ang ulit ng napatunayan ng Pilipino, ang husay at takas, kagandahan at talento. Makipagpaligsahan kahit anong oras, ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Pagbabago, tunay natin ay gawing maaliwalas. Marami ang magandang bukas, subunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Isa sa mga pinakapopular na tradisyon tuwing bagong taon ang pagkain ng mga bilog na prutas bilang simbolo ng kasaganahan. Ngunit hindi lang prutas ang nakapagbibigay ng swerte sa atin. Sa bawat taon, may mga pamahiin din tayo na nakagiging bahagi ng ating kasaysayan. Ang mga gamit na pampaswerte tulad ng mga wallet na puno ng pera, mga gintong alahas at mga salamin. Ngayon, kasama natin ang isa sa mga pinakatanyag at kilalang fortune teller dito sa lalawigan ng Albay na kilala bilang si Madam Babes. Tara, kilala natin siya. Hello, Madam Babes. Hello po. Ngayon po, gaano natin pinaghahandaan dapat ang 2025? Okay. Ako kasi, ang pinakaano lang naman talaga,
Hindi mo yan na puro lang prutas, ang ano mo, kahit walang prutas na ihanda, ang pinakaano natin na yung relationship natin kay God. Kasi kung wala yun, kahit na pang handa mo ng prutas, wala pong magandang kapalaran na darating. Kasi ano na lang yun, kumbaga, ano na lang po siya, pero ang pinakaano is, unang-una muna, prayers, ang pinaka-the best. Bago natin kung ano pang mga dapat aayusin. Halimbawa, yung number 1, ang paglinis ng bahay. Dapat malinis yung mga hindi na dapat kailangan ng mga gamit, itapon na. And then, yung mga, kasabay na rin yung mga fruits, yung arrangement ng dapat nasa ayos sa pungsoy. At the same time, pero ang number 1 talaga, ang suggestion ko, prayers muna ang pinaka-the best na aside sa mga pampaswerte. Kasi sa akin, naniniwala ako na kahit ano pang pampaswerte na ilagay mo, kung ang relationship mo kay God hindi maganda, wala pong blessings tayong natatanggap. Okay? So, yun po ang paniwala ko. Number 1, ayusin muna. Halimbawa, may mga nagawa kang mga hindi maganda last year and then medyo bumigat ang buhay mo. So, iisipin mo ngayon na dapat baguhin ko na kung ano yung mga bagay na nagawa ko last year na hindi maganda, na yun ang nagiging cause kung bakit naghihirap ako ngayon. Alisin ko na. And then, gagawa din ng mga good deeds. Kasi sa pamagitan ng good deeds na ito, mababayaran yung mga mali na nagawa mo at the same time, magdadala din siya ng swerte. Yun po ang paniniwala ko. In which, for so many years na ginawa ko, talagang gumaan ang buhay ko. Kasi dati talagang hindi rin naman masyadong okay. Kasi inaamin naman natin lahat, nagkakagawa tayo ng mga mali. But, nang inano ko sa sarili ko, ginawa ko kung ano yung pinaniniwalaan ko na magdadala ng swerte, yun, gumawa ka ng kabutihan, ang relationship mo kay God, doon nag-umpisa na nagbago ang buhay. So, yun din ang may papayo ko sa mga tao. Kasi proven ko yan sa akin. Pangalawa na lang yung mga magsuot ka ng ganito, maghanda ka ng ganito. Pero ang number 1 po, yung number 1 na sinasabi ko, yun, yung faith mo kay God, yung relationship mo sa ibang tao. Kasi kung hindi yan, kahit anong handa mo, kung masama kang tao, hindi asenso ang buhay. Yun ang paniniwala ko. Ngayon naman, kanina may pinakita ka sa amin na mga kagamitan na pwedeng magdala talaga ng swerte sa bawat nating kababayan. Ano po ito, Madam Mitch? Okay, sa akin po kasi itong 9IDCA, proven kasi ito sa akin na kasi for so many years na nag-umpisa pa lang ako, gumaan yung buhay. Yung para bagang kung ano man yung mga balakid na inaalis niya, at the same time, parang pinapaganda niya yung career, pinapalakas niya yung vibration ng isang tao na nasa nagsusuot, na halimbawa, kung may mga taong may masamang plano or intention, nararamdaman mo yun. At the same time, kung may mga lugar kang pupuntahan na medyo delikado, parang inaadya ka na huwag kang pupunta doon. Kung may mga sagabal sa career, sa finances, sa negosyo, punta kayo dito. Kung mayroon pa, kung hindi na mauubos kasi ang dami-dami naman talagang bumili nito. And for me, proven po siya. At may mga client po ako na siya, pati yung mga anak niya, nakikita ako, pinapasuot niya ng ganito. Kasi siya mismo sa niya, talagang nagkakatotoo. Talagang malaking impact po nito. Para naman po sa mga kababayan natin, ano po yung dapat nating iwasan para sa taong 2025? 2025, wala naman akong masyado kung anong dapat basta ang mga bagay lang na huwag kang gumawa ng mga masasama. Yun lang ang dapat nating iwasan para hindi tayo sa gulo. 'Di ba? Tapos pag gumawa talaga ng kasi ako naniniwala ako na ang bawat natin, bawat gawain natin sa buhay, may mga kapalit po yan na good and bad karma. Pag gumawa ka ng mabuti, good karma in return. Pag gumawa ka ng masama, bad karma in return. At ako naniniwala ako na yung bang sinasabi nila na kapag namatay ka, doon ka parusahan. Hindi po yung totoo. Kasi dito sa lupa, kapag may ginawa kang kasalanan, bumibigat talaga ang buhay mo. Yan ang sinasabing dito pa lang, pagbabayaran mo na.
So, kung gumawa ka ng kabutihan, tingnan mo, kahit yung mga mahihirap na gumawa ng gumagaan ng buhay, nakakaano sila. Kasi, inaanuhan, kumbaga yung magagandang bagay na inaano natin, aanihin na natin yan dito. Ang ano na lang, pag nandoon ka na, syempre papunta ka na sa langit. Kasi, ang number one kasi, alam ko, iano ni Lord sa atin, ano ba ang nagawa mo nung nabubuhay ka pa? So, para bagang na ang ano ko na parang ipipakita sa iyo yung mga ito yung nagawa mo, yung good deeds, yung bad deeds mo na itong kung alin po ang mas nakakalamang. So, yun po ang lang na dapat gumawa tayo ng mabuti, umiwas sa mga gulo, umiwas sa mga bagay na pwedeng maghahatid sa atin ng kabigatan o kaguluhan sa buhay. Yun ang advice ko. And number one talaga is prayers. Kasi yan ang number one na lahat ng mga problema natin sa buhay, kung ano man yung gusto natin maabot, basta sabayan natin, gagawa tayo ng kumilos tayo, hindi lang naman puro prayers lang din. Prayers, faith kay God, sabayan ng aksyon. At makikita natin na magiging magaan ang buhay natin. Okay? Kaya naman sa nais bumisita at humingi ng gabay kay Madam Babes, bisitahin lamang dito sa 3rd floor ng Pacific Mall Legazpi City, Albay. At saan po tayo makikita, ma'am? Dito sa 2nd floor ng Gaisano, beside Western Union and Pizza Hut. Okay? From 11 in the morning up to 6:30 to 7 in the evening. Monday to Saturday. Kaya naman mga karadyo Pilipinas, salubungin natin ang bagong taon ng masaya at masagana. Muli ako po si Gary Carl Grillo ng Radyo Pilipinas, Albay.